Nagising ang isang sentenaryo at natuklasang nakatayo sa harap niya ang kanyang yumaong ina. Yingbao, ako si Mama, akala ng lahat, nababaliw na siguro ang dalaga. Hindi inaasahan, sa sumunod na sandali, yamakap ang matanda sa dalaga. Yingbao, nagbalik na si Mama mula ngayon, palagi ka nang sasamahan ni Mama. Nakala ng apo ng matanda na nabaliw na ang kanyang lolo dahil sa sakit, kaya't papalabasin na sana niya ang dalaga. Manahimik ka kung guguluhin mo pa ang pag-uusap namin ni Mama, lumayas ka ang totoo. Ang babae ay dating isang akademikian ng Academy of Sciences noong nakaraang siglo at kalalaking tumanggap ng Lifetime Achievement Award mula sa estado. Ngunit habang tinatanggap niya ang parangal kasama ang kanyang anak, biglang bumagsak ang isang steel frame mula sa kisame. At bumagsak ito sa kanya. Mama, ngunit nang muling imulat ng babae ang kanyang mga mata, natuklasan niyang dala niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang kaluluwa ay napunta sa katawan ng isang 18 taong gulang na dalaga, 100 taon sa hinaharap, na may kaparehong pangalan. Ang unang bagay matapos siyang muling isilang ay ang makita ang isang lalaking kamukha ng kanyang asawa. Noon, pinakasalan niya ang kanyang guro at nagkaroon sila ng isang cute na anak na lalaki. Subalit, sa kasamaang palad, pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit. Ito ang nagtulak sa kanya na maghinala. Na ang lalaking nasa harap niya, nakamukhang kamukha ng kanyang asawa, ay posibleng ang kanyang anak. Anong relasyon mo kay Ji Xuanying? Paano mo nagagawang direktang banggitin ang pangalan ng lolo ni President Ji? Hindi ka pa ba hihingi ng tawad? Lolo. Si Ji Xuanying ay anak ko. Kung gayon, ang binatang ito sa harap ko ay ang aking apo sa tuhod. Buhay pa ba si Ji Xuanying? Ikaw manahimik ka na nga. Ang aming lolo ay malusog at nasa mabuting kalagayan. At syempre, siya ay maayos na nabubuhay. Nang malaman na buhay pa ang kanyang anak, agad niyang sine-search ang impormasyon tungkol dito sa kanyang cellphone. Natuklasan niya na ang kanyang anak ay isa ng chairman ng isang multinational na kumpanya. Ngunit dahil sa kanyang katandaan, malubha na ang kanyang karamdaman, iniisip na kahapon lang ay napakabait at cute ng kanyang anak. Ngayon ay isa ng matandang maputi na ang buhok, nagpasya siyang kailangan niya itong makita bago ito mamatay. Upang muli niyang maramdaman ang matagal nang nawalang pagmamahal ng isang ina. Samantala, biglang pumasok sa kwarto ang ama at kapatid sa ama ng orihinal na may-ari ng katawan. Walang sabi-sabing sinimulan siyang sigawan, ngayon, magbibihis ako. Pwede ba, lumabas ka? Hindi pa ako tapos magsalita. Tay. Ang tingin niya kanina, nakakatakot. Huwag mo nang sabihin yan. Maging ako ay natakot din kanina. Sa mga mata niya, mayroon siyang karanasan at aura na hindi angkop sa kanyang edad. Ano ba talagang nangyayari? Kaya't isinuot ng dalaga ang school uniform ng dating may-ari ng katawan. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa dati niyang tirahan, plano sana niyang bisitahin ang kanyang anak. Ngunit natuklasan niyang kalalabas lang ng kanyang anak mula sa ospital, kaya't dali-dali siyang pumasok sa lumang bahay sa likurang pinto. Pero nakita pa rin siya ng apo sa hardin, iniisip na ang high school student na ito ay bastos at walang mudo. Agad niya itong pinalayas, kung hindi ako nagkakamali. Ang pinakamahalagang password ng safe ng pamilya G ngayon ay dapat 674. Omega 71 ZB30J ang pangunahing password ng G. Ay tanging si Lolo at ako lang ang nakakaalam. Pinabago ito buwan-buwan, kaya imposibleng may makaalam nito. Sino ka ba talaga? Pagkagising ni Lolo G, malalaman mo rin pagkasabi niyon. Pumasok ang dalaga sa kwarto ng kanyang anak na parabang kabisado niya ito. Sa wakas, nakita niya ang anak na pinananabikan. Ngunit, napakatanda na niya at kailangan ng ventilator para mabuhay. Yingbao, nandito na si nanay. Yingbao, bakit ganoon ang tawag ni Miss Rong kay Lolo? Ngunit pagbalik niya sa bahay ng orihinal na may-ari ng katawan, narinig niya ang kanyang madrasta at kapatid sa ama. Na pinag-uusapan ng audition para sa pambatang kanta ng G-Group. Ito pala ay paraan ng kanyang apo para magising ang lolo nito. Nagpaplano siyang pumili ng mga taong marunong kumanta ng mga lumang kanta para kantahan ang kanyang lolo. Baka sakaling makatulong ito sa kondisyon ng kanyang lolo. Nang marinig ito, biglang naalala ng dalaga. Na tuwing umiiyak ang kanyang anak, kapag narinig niya itong kumanta, ay tumatahimik ito at nakakatulog. Kaya, nagmadali siyang bumalik sa lumang bahay para kantahan ng kanyang anak. Ngunit natuklasan niyang may biglang dumating na isang tusong babae, at nang makita ng tusong babae na may bisita, agad siyang umaktong parang siya ang may-ari ng bahay para ipakita ang kanyang katayuan, ngunit hindi inaasahan, naisnab siya.
Ito ang ikinagalit ng tusong babae, kaya agad niyang pinapanta ang kanyang anak para i-frame siya. Tita, uminom po kayo ng tubig. Sorry po, Tita Rong. Okay ka lang ba? Sa pagkakataong ito, palalampasin ko na pero kapag naulit pa ito. Ibig sabihin ay kulang ka sa disiplina, itatapon ko itong baso ng tubig sa mukha ng nanay mo, ha? At ito mismo ang hinihintay ng maliit na bata, agad siyang nagsimulang umiyak at mag-iskandalo. Inaakusahan ng dalaga na inaapi siya. At umakyat pa sa lalaki at nagsimulang magpakyut at maglamang. Agad siyang sinisi ng galit na lalaki sa pambubuli ng bata, akala ko pa naman may utak ka. At kaya mong baliketin ang responsibilidad ng pamilya pero mukhang kulang ka pa sa karanasan. Kailangan ng pasyente ng tahimik na pahinga, lumabas kayong lahat. Labas HMP, sa tingin mo ba magpapautos sa iyo si Ji Yuan? Anong nangyayari? Ji Yuan, ikaw ang presidente ng G Corporation. Bakit ka nakikinig sa utos ng isang high school student? Hindi ko rin alam, parang may kakaibang puwersa na pumipigil sa akin. Hindi ko talaga makontrol ang aking katawan. Ngayon, sa wakas ay makakakanta na siya ng payapa para sa kanyang anak. Umaasa siyang pagkarinig nito sa pambatang kanta ay maaalala nito ang matagal nang nawalang pagmamahal ng ina, at gaya ng inaasahan, nang marinig ang pamilyar na kanta. Ang loloong comatose ay biglang nagkaroon ng malay. Maging ang doktor ay tinawag itong isang medikal na himala, ngunit kung kailan siya madray-gising. Nakasalalay pa rin ito sa determinasyon ni Lolo, ngunit sa sandaling iyon, biglang tumakbo ang maliit na bata sa isang lubak na may tubig at sumigaw ng tulong. Nang makita ito, tumalon din ang tusong babae at sumigaw kasama ng kanyang anak. Nang marinig ito ng lalaki, agad siyang tumakbo para iligtas sila, at sinamantala ng mag-inang tuso ang pagkakataon para sabihin na ang dalaga ang nagtulak sa kanila sa tubig. Yuan, anong masasabi mo? Yuan, napakalapit naman ng tawagan ninyo, Miss Rong. Muntik ka lang namang matapunan ng tubig ni Xiaoyu noong nakaraan, hindi mo na kailangang magtanim ng sama ng loob sa isang bata, di ba? At itulak pa siya sa tubig, Miss Rong. Sa ngayon, hindi mo na kailangang pumunta sa bahay ng mga G. Sa ganyang antas ng talino, gusto mo pang maging tagapagmana ng pamilya G. Kung hindi mo ito maiintindihan, mas mabuting isuko mo na lang ang posisyon ng presidente. Young Master, gising na si Lolo. Noong comatose ako, may malabong narinig akong kumakanta ng Autumn Willow. Sa aking tenga pamilyar ang boses na iyon. Ang tinutukoy niyo po ay si Miss Rong Yu, na madalas dumalaw sa inyo nitong mga nakaraang araw. Ang pangalang Rong Yu. Nasaan na siya? Kapapalayas lang po sa kanya. Isa lang siyang batang walang modo, kalokohan ngayon din. Imbitahin mo siyang bumalik. Miss Rong, gising na po si Lolo. Gusto niya po kayong makita. Pero hindi pa po siya lubusang gumagaling. Kaya sana po ay makapunta kayo. Lolo, nandito na po si Miss Rong. Paano posible na may dalawang tao na ganito kapareho sa mundo? Ngunit, matagal nang namatay ang nanay. Hindi siya ang nanay. Ying Bao. Paano mo alam ang palayaw ko? Simula nang pumanaw ang nanay, wala nang tumawag sa akin ng ganito, Ying Bao. Ako si Mama. Itong dalaga. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ying Bao. Naalala mo ba ang sanga? Ito ang unang tuta na inaalagaan mo nang umalis siya noon. Sobrang iyak ka ng sobra. Paano mo nalaman? Pasensya na. Nangako si nanay na hindi na kita papaiyakin sa ganitong paghihiwalay. Hindi nagawa ni nanay. Ang aga kong umalis. Nag-iisa ka ba? Mama. Ying Bao. Bakit parang bigla kang tumanda? Mama. Ying Bao. Bumalik na si Mama. Mula ngayon, laging nandito si Mama para sa'yo. Ying Bao. Ito pa rin. Lakas sa mundo ng negosyo, na si Ji Shanling na nanginginig ang buong syudad. Lolo,
Medyo hindi ka panipaniwala ang buong bagay na ito. Baka dapat tayong mag-isip muli. Tumahimik ka. Huwag mo akong istorbohin habang kausap ko si Mama. Kung hindi, umalis ka na. Mama, ano bang nangyayari? Noong mga panahon yun, akala ko patay na ako. Pero nang bumukas ang mata ko, nasa 7 dekada na ako sa hinaharap. Nakarating ako sa katawan ng taong may parehong pangalan at apelyido. Ginoong Miss Wrong. Sa tingin mo, hindi nakakatawa ang iyong kasinungalingan. Huwag na nating pag-usapan na labag ito sa agham. Kahit pa mangyari talaga ito, sa 3 salita mo lang, matutunayan mo nang ikaw ang matriarka ng pamilya G. Ito ang iyong lola. Paano ka makikipag-usap sa mga nakatatanda? Siguradong nag-ipon ng malaking kabutihan ng nanay ko sa nakaraang buhay. Kaya siya muling isinilang ng langit. Wala naman siyang ebidensya tungkol dito. Anong ebidensya ang kailangan? Hindi ko ba kilala ang sarili kong nanay? Talagang matigas ang ulo ng batang ito. Kasing-kasing ng iyong pagkabata. Ngunit sa mga nakaraang araw ng aking pagmamasid, mukhang hindi kayang hawakan ni Ayuan, ang malaking barko ng pamilya G. Talaga bang iniisip mo na siya ay angkop na maging presidente ng G? Walang anuman, Mama, hindi lang siya ang apo ng G. Sa ibang araw, tinatawag ko na yung mga bobo na yun. Mama, ikaw ang magpapasya kung sino ang magmamana. Sige ba? Ay nako, ang hirap talaga. Si Ayuan ay bata pa. Kailangan pa nating turuan ng mabuti. Dahan-dahan lang, HMM. Ayuan. Tawagin mo si Lola at pakinggan. Hindi ko pa kailanman nakita ang matanda na ganito kasaya. Mukhang hindi masama ang kilalanin si Lola. Lola. Tingnan mo. Ngayon ay mabait na. Sandali. Mula ngayon, lilipat na ako sa bahay ng pamilya D. Pakiayos ang kwarto na dati kong tinutuluyan. Sige. Ay naku. Yingbaw. Bakit ka nandito ng maaga? May kailangan ka ba? Hindi ako natulog buong gabi kahapon. Natatakot akong panaginip lang ito. Baka pag nagising ako, wala na ito. Hindi ito panaginip. Talagang bumalik si Mama. Dahan-dahan lang. Hindi pupunta si Mama sa paaralan ngayon. Kasama kita buong araw. Naalala ko nung maliit pa ako. Palagi mong hinihila ang kamay ko, Ma. Ngayon, gusto ko pa rin ikaw ang humawak sa akin, Ma. Ang katawan ko kasi ay sobrang hina. Sige na, sige na. Huwag nang umiiyak si Ibaw. Alam niya na hindi maganda ang kalusugan niya, kaya dapat alagaan ang katawan, upang makamit ang buhay na umaabot ng 100 taon. Mabait ka. Dito. Ginoo, Ginang, Wrong. Magandang umaga. Ginoong Yu, sa hinaharap, dapat mong tratuhin si Ginang. Wrong na parang ako, sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Oo, ano ba yan? Ipinapaalala ko lang. Kung ang utos ko ay salungat sa utos ni Ginang. Wrong. Pangunahing si Miss Wrong. Naiintindihan mo ba? Oo. Hindi ako nagkamali, di ba? Halika, nanay, umupo ka, umupo ka. Come on, Mom, uminom ka ng gatas. Yingbaw, uminom ka rin. Magdagdag ka pa ng asukal. Mahilig si Lola sa matatamis. Maupo po kayo. Tingnan ninyo itong subukan. Salamat, Ayuan. Anong nangyari? Bumalik na ang Panginoon at ang batang Ginoo. Mayroon pa akong munting apo. Hindi siya nakatira dito. Bumili ako ng isang bilya malapit sa paaralan para sa kanya. Napakabait niya. Siguradong magugustuhan mo siya. Lolo. Yu. Lolo, nandito na ako. Ha? Hindi ako nagsasabi na si Rongyu. Kakatapos ko lang magpahayag sa'yo. Tapos tinanggihan mo ako ng publiko. Anong ibig sabihin pumunta ka dito sa bahay ko ngayon? Anong ibig sabihin nito? Kilala niyo ba, kaklase? O kaya'y katabi sa upuan? Bakit? Ngayon ay nagsisisi na. Kaya't hinahabol mo na. Lolo, sinaktan mo ba ako?
Oo, sinaktan kita. Bakit mo ako sinaktan? Yun nga eh, Ginoong Yu. Oo. Lahat, lumabas na kayo. Sinasabi ko sa'yo, ito ang iyong lola, kaya tagad kang lumuhod. Anong lola? Hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan, di ba? Talagang hindi mo maintindihan. Tinanong kita, ang nanay ng tatay ay tinatawag na lola. Ano naman ang tawag sa nanay ng lolo? Anong klaseng tanong yan? Hindi na ako 3 taong gulang. Sinasabi ko sa'yo. Ang nanay ng tatay ay tinatawag na lola. Ano naman ang tawag sa nanay ng lolo? Iyon ay, lola po. Oo. Babae. Ikaw, ako, ikaw. Naglalakas loob kang samantalahin ako. Tumahimik ka na. Hindi ito kuya, sasabihin ko sa'yo, itong taong ito ay, siya ang Samaire sa dangal ng ating matandang lola sa langit. Alam mo ba? Sino ba ang ating matandang lola? Siya ay isang malaking tao sa pamilya natin, ang pamilya ni G. Ngayon, ang lahat sa pamilya ni G, ay kasama si Grandpa. Lahat ng ari-arian ng pamilya J ngayon, kalahati ay nagmula sa aming lola. Maaaring sabihin na ang pamilya namin, walang lola, wala kaming ngayon. Alam namin lahat iyon. Ngayon, pinapagalitan ako. Sinasabi niyo, dapat ba akong magalit? Lola. Tungkol sa bagay na ito, talagang, napaka hindi ka panipaniwala. Si Xiao Ye ay nahihirapang tanggapin ito. Ito ay normal. Lola, huwag kang magalit. Kuya, ano ang tawag mo sa kanya? Talagang siya ang aming lola. Hindi ito posible. Kayo, nabiktima na kayo sa kanya, diba? Isa siyang sinungaling. Lolo, sasabihin ko sa iyo, talagang isa siyang sinungaling. Kaya't maingat kong ipakikilala sa iyo. Ginang, Rong. Ako, ang dakilang ina ni Ji Shanyi. Ang iyong lola sa tuhod. Totoo bang naglalaro kayo, mula ngayon? Dapat mong igalang siya, alagaan mo siya, sundin mo siya, protektahan mo siya, kung muling susubukan mong labanan siya, lumayas ka sa bahay ni Ji. Sa totoo lang, wala akong kulang sa apo. Tandaan natin si Lolo. Sige. Naniniwala ako sa kuya. Sobrang. Lola. Mabait. Ginoo, dinala ko si Ginang. Duo-duo. Duo-duo, nandito na, Lolo. Tatay. HMM. Tita. Ay, magulo na ang henerasyon. Ayos lang, ganito na lang talaga. Dora. Halika. Pumunta ka. Makinig, si Dora ay anak ni In Yuan. Nag-aaral siya sa boarding school. Nang manganak ang kanyang ina, nagkaroon ng amniotic embolism. Umalis na. Sa murang edad, wala na siyang ina. Ganoon ba? HMM. Akala ko si Ayuan ay walang anak. Kaya't nagmamadali siyang maging ama ng ibang bata. Kumain na. Pero si Duo-Duo ay napakabata pa. Bakit ninyo siya ipinadala sa boarding school? Sabi ni Ayuan, para sanayin ang pagiging independent ng bata mula pagkabata, kaya siya ipinadala sa boarding school. Pero maganda naman ang paaralang iyon. International na edukasyon, isang magandang preschool. Isinasaalang-alang pa ang edukasyon sa ibang bansa. Ayuan, tanong ko sa'yo, yung anak ng sekretarya na si Dan, nasa boarding school din ba siya ngayon? Ganun nga. Si Xiaoyu, simula pagkabata, walang ama, kulang siya sa seguridad. Natatakot akong kung ipapadala siya sa boarding school. Nalalala ang kanyang pagkabahala at pagiging sensitibo. Ay naku, sobrang kawawa naman ni Xiaoyu na walang ama. Kaya't Daiko, magpakasal ka na kay Sister Raozu. Bigyan si Xiaoyu ng isang buo at kumpletong pamilya. O tama, gusto ko talaga si Xiaoyu na batang ito. Matalino at masigla. Nakikita ko, maghanap ng oras para itakda ang petsa. Sige, anong oras at anong petsa ang itatakda? Depende kung kailan kayo pupunta sa ospital. Ayusin ang mga mata ninyong tatlo, ng maayos. Ginoo, dumating na si Sekretarya Lan at Ginang. Xiaoyu, may dumating na si Xiaoyu. Papa, oo. Ginoo G, kamusta na ang pakiramdam mo? Mas okay na, mas okay na.
Mag-ingat lagi si Lolo, alagaan ang sarili. Kung magkasakit pa, masasaktan si Xiaoyu ng sobra. Ay, si Xiaoyu talaga ay marunong makipag-usap. Tamang-tama, umupo na tayo at kumain. Ginoong Rong. Wala bang problema kung umupo ako sa tabi mo? Ay, si Sekretarya Lan ay umupo sa tabi ni Ayuan. Hindi siya basta-basta mapagsisiksikan. Naalala ko, paborito mong kumain ng cod. Kumain ka ng marami. Si Ginoong G na may ganitong katayuan, ay talagang naglagay ng pagkain para sa isang nakababatang tao. Ilan kaya ang gusto siya? Tatay, gusto ko rin kumain ng isda, pero natatakot akong may tinik. Tatay, pwede mo bang alisin ang tinik ng isda para sa akin? Oo, syempre tatay, aalisin ko para sa iyo. Tatay, gusto ko rin kumain ng isda. Lumaki na si Duo-Duo. Dapat na siyang matutong pumili ng mga tinik. Hindi siya dapat laging umaasa sa iba, di ba? Lumaki na si Duo-Duo. Pero sa pagkakaalam ko, mas bata si Duo-Duo ng ilang buwan kay Xiaoyu. Gusto mo ng isda, di ba? Tanggalin mo ang mga tinik. Ang dugo ng pamilya G ay naisantabi sa bahay na ito. Wala ka bang kahit kaunting responsibilidad bilang pinuno ng pamilya? Hindi ka naman mulag, di ba? Tanggalin ang tinik. Sige, sige. Talagang ako ang nagkulang kay Duo-Duo. Mga kilalang tao sa politika ay nagbibigay galang sa matandang Ginoo. Bakit siya ay sinunod ng lahat? Ayuan, huwag ka nang pumasok sa trabaho mamaya. Dalhin si Duo-Duo. At si Ginang. Rong, pumunta kayo bumili ng ilang bagay. Sige, hindi ba't si Ginang? Rong ay napili ng matandang Ginoo para kay Ji Yuan. Bakit niya kailangang iwanan ng trabaho para makasama ka? Pero tatay, hindi ba't nangako kang dadalhin mo ako para bumili ng laruan? Yung laruan ay limitado sa buong mundo. Isang piraso ay 250,000. Bibili mo ako, di ba, Dan? Mga matatanda ang may plano. Huwag makialam ang mga bata. Xiaoyu. Halika, huwag mong pahirapan si tatay. Dadaling ka ni nanay sa parke ng libangan. Ay, isasama ko kayo. Lolo, susundan ko sila saglit. Ay nako, nakalimutan kong kunin ang bag. Nanay, kakatulong mo lang sa akin. Itong si Xiaoyu, palaging nakikipag-agawan ng atensyon kay Duo-Duo. Talagang hindi madali. Itong batang ito ay hindi pa rin makaintindi. Itong mga black card, hawakan mo. Kapag gusto mong bumili ng kahit ano, ikaw na ang bumili. Ang dami ng black card na ito. Isang card lang, hindi naman sobra yun. Umayos ka sa tabi. May allowance ka na mahigit sa 10,000 isang buwan. Hindi pa ba sapat yun? Ito ba yung kwintas na binili mo noong nakaraang buwan na mahigit 1,000,000? Sige, kukunin ko na ito. Simula ngayon, ako na ang bahala sa allowance ni Ai. Ayaw ko. Sa susunod, kailangan mong alagaan. Pagsilbihan ng iyong lola ng maayos at komportable. Sakay na siya, buksan mo ang pinto. Umupo na siya, hilahin mo ang upuan. Naglalakad siya, dala mo ang bag niya. Kumakain siya, ikaw, kumuha ng ulam, magbuhos ng sabaw. Alam mo ba? Hindi ako, hindi kita pababayaan. Ay, mag-ingat ka sa mga bato sa harap. Bakit parang lalo pang gumaganda si Rong Yu ng klase 20? Parang mas maganda pa siya kaysa sa school bell na si Rong Ruoyaw. Oo, sa tingin ko rin. Kuya Ye, para makuha si Rong Yu, hindi mo akalain na nagpababa ka para dalhin ang bag niya. Tumahimik ka na. Ay, yung masyado. Hindi. Sandali lang. Sige, pumasok ka na sa silid-aralan. Yung ano. Pupunta lang ako para manigarilyo. Sandali lang. Nagawa akong plano kagabi. Tingnan mo. Matulog sa klase, bawas 1,000. Late o maagang umalis. Bawas 2,000. Manigarilyo, bawas 5,000. Sa bawat laban, bawas ng 10,000. Anong 5,000? 10,000, mga QQ bills yan. Masyado nang nakakatawa ang buhay ko. Sobrang hirap ng buhay ko. Mama. Ying Bao. Narinig ko, sumali ka sa audition ng G-Group. Nakapasok na rin sa audition. Mama, ang galing mo talaga. Para sa'yo talaga to. Pero ngayon, gising ka na. Parang hindi ko na kailangan magpatuloy sa kompetisyon. Naalala ko nung bata ako.
Paborito ni Mama ang kumanta, nakaimbitahan pa siyang mag-record ng album. Kung hindi ka nagpasok sa larangan ng siyensya at pananaliksik, matagal ka nang sumikat bilang isang sikat na mga awit sa buong bansa. Dahil pagkatapos ay napagtanto ko, na ang pagkanta ay hindi makakatulong sa mga tao, mas hindi makakatulong sa bansa. Ngayon ay iba na, ngayon ay ang ganda ng panahon, ngayon ay malakas na ang bansa. Sa tingin ko, dahil pinahintulutan ka ng langit na muling mabuhay, mas mabuti pang, maranasan ng ibang buhay. Pag-usapan na lang, uuwi na ako, ay... Sobra na ang nainom ni Ji Yuan. Sinamahan ko siyang ibalik sa kwarto. Talagang hindi nakaka-relax. Uminom na ng ganito. Yung master bedroom, hindi ba't dati roon nakatira si Ginang? Si Rong Yu ay nakatira na roon. Gusto ng matandang lalaki na gawing susunod na pangulo ng Ji family. Anong tinitingnan mo? Anong nangyari? Ji Yuan. Sinasabi mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang estado ni Miss Long sa pagpasok sa pamilya G? Siya ay kamag-anak. Kamag-anak. At ako naman, Ji Yuan. Kaya't sa tagal nating magkasama, ano ako? Siya ay pamilya. Ikaw ang girlfriend ko. Walang salungatan dito. Bakit umiiyak ka pa? Huwag masyadong mag-isip. Hindi kita pababayaan, Rong Yu. Mahalaga ang unang pagsusulit sa pagpili ngayon. Yuan, sino na ang namumuno sa G Entertainment ngayon? Ipasa mo sa kanya. Dapat ibigay sa iyong lola ang pinakamagandang resources. At, Ning Bao, kung aasa ako sa mga yaman at mga koneksyon, ano na lang ang halaga ng buhay. At saka, hindi ito patas sa iba. Tama ang sinabi ng nanay. Sige, umuwi na kayo. Hindi maganda kung makita ng iba. Laban lang, Mama. Ayuan, bigyan mo ako ng ticket para sa audience. Pupunta ako sa venue para magbigay ng call kay Lola. Sige. Hindi maganda ang pagkakagawa ng planong ito. Dapat nandito ang larawan ng nanay ko. Star Dream Project, isa itong pangunahing talent show na inilunsad ng G Corporation. 20,000 tao ang sumali sa audition. Sa paunang paligsahan, napili nila ang 8 babae. Sa huli, pipili sila ng isang makakapasok sa debo. Rong Moyang. Rong Moyaw, sobrang gusto kita. Napanood ko na lahat ng mga drama na ginampanan mo. Nakarinig na rin ako ng mga kanta mo. Pwede mo ba akong pirmahan? Paano nakapasok ang ganitong probinsyana sa preliminaries? Huwag kang makipagbati sa akin. Hindi mo ako nakikita. Hindi mo ako nakikita. Bakit parang pamilyar ang kanyang bag? Hindi ba't ito ang limitadong edisyon ng Hermé? Isang halaga na mahigit 1.8 milyon. Sobrang yaman naman ito. Kaya niyang bumili ng ganong kamahal na bag. Tingnan mo, sobrang mababa ng kalidad ng peking ito. Mga kaibigan, kung may mga suggestion kayo para sa programa, sabihin niyo lang sa akin. Pagsusumikapan kong ipasa ito sa grupo. Ito ay si Sekretarya Lan ng Pamilya G. Sinubukan ng tatay ko na makipag-ugnayan para makilala si Sekretarya Lan. Pero hindi siya makuha, at ako'y madaling nakakita. Talagang kailangan talagang umakyat sa malaking entablado para mas mataas ang antas. Nandito rin si Rong Yu. Hindi ba't biglang nagbukas ang G family ng talent show na ito, para i-promote si Rong Yu? Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Rong Yu. Baby, mamaya, gagawan kita ng artistic makeup Siguradong magiging maganda siya sa lahat. Salamat sa iyong tulong. Sige, okay. Naiintindihan ko na. Pasensya na, ate, may mahalagang bagay sa direktor. Kailangan kong pumunta roon agad. Wala pang kalahating oras, siya na ang susunod sa entablado. Wala siyang make-up. Siguradong mapapahiya siya. Sige, tuloy lang. Si Yao Yao ay matapang na lumipad. Laging kasama ang mga tagahanga. Ang aking Yao Yao ang pinakamaganda sa lahat. Walang ibang mga kalaban na karapat-dapat sa kanya. Si Rong Yu ang pinakaganda. Laging kasama ang mga tagahanga ni Yu. Sino ba itong walang kwentang tao na ito? Walang pangalan at walang silbi. Hindi bagay makipagkumpara kay Yao Yao. Bakit hindi na lang umuwi at humiga? Dito na lang para sa pensayon. Tama, tama. Ano bang ginagawa dito? Pwede bang sabihin sa production team? Paalisin ang mga taong ito. Maaari bang tahimik ka lang habang nanonood ng laban? Huwag kang maghanap ng kaaway dito. Anong kaaway ang hinahanap ko? Hindi mo ba nakita na ang dami nilang tagahanga? Gusto ko lang sanang maging tagahanga ng iyong lola. Sige, sige.
Ang susunod na magpapakita sa atin ay Rong Rooyaw, magbigay ng palakpak para sa lahat. Mabigat ang madilim na langit. Nagniningning ang mga bituin. Lumilipad ang mga insekto. Lumilipad ang mga insekto. Sino ang iniisip mo? Salamat. Si Yao Yao ay nagdebo sa C position. Salamat, Rong Rooyaw. Pakirate ang kalahok na si Rong Rooyaw, mga guro ng Murado. Binabati si Rong Rooyaw sa nakuha niyang 77 na puntos. Kasalukuyang nasa unang pwesto. Ang taas naman. Maganda ba ang pagkanta? Ang susunod na kalahok ay si Rong Yu. Magdadala siya ng kantang Pollen. Palakpakan natin. Si Rong Yu. Naka-bareface siya sa entablado. Anong suot niya? Si Rong Yu. Mukhang okay naman. Pero ang bareface na performance, sobrang hindi respeto sa entablado. Hindi karapat-dapat na magdebo. Ay, anong nangyayari? Bakit wala kang suot na kasuotan at pampaganda? Lola, sandali lang. Tatawagan ko muna. Sandali. Bakit nakalabas ang batang ito na ganito ang suot? Oo nga. Ang natural na mukha at puting damit ay bagay na bagay. Mas maganda ito kaysa sa mga makapal na makeup. Ganito dapat ang mga batang babae. Ang ganda talaga nito. Aba, talagang may mata ka. Sa labas ng mahabang pavilion. Sa tabi ng lumang daan. Ang mga damo ay berde at umaabot sa langit. Nasaan si Papa? Si Papa siya. Ay nag-alay ng buhay. Ako'y kahanga-hanga. Yingbaw. Kailangan nating tuparin ang huling hangarin ni Papa. Pagbalik ng mga doktor na nag-aral sa ibang bansa. Maglingkod sa bansa. Miss na kita, Papa. Pwede ba kitang kantahan, Nanay? Oo. Sa labas ng Long Pavilion. Sa tabi ng lumang daan. Buhangin at damo, asol ang langit. Tanong ko sa'yo, kailan ka babalik? Huwag kang mag-atubiling umalis. Sa dulo ng mundo. Bakit parang gusto kong umiyak? Bakit sa kanyang tinig ay may matinding lungkot, ngunit may matibay na determinasyon? Isang banga ng maitim na alak, ubusin ang natitirang saya. Sa gabing ito, huwag mangarap ng malamig. Sa gabing ito, huwag mangarap ng malamig. Ayos. Sobrang nakakaantig. Napaka-emosyonal na pagtatanghal. Pinakamalinis na make-up. Lupon ng mga hurado. Lupon ng mga hurado. Lupon ng mga hurado. Ang pinakatunay na damdamin. Pakitawag ang mga guro ng hurado para bigyan ng puntos si Rong Yu. Wow! Ito ang pinakamataas na 79 na puntos sa ngayon. Binabati si Rong Yu, ang kalahok. 79 na puntos. Ay, 79 na puntos ah. Si Yao Yao ay 77 lang. Bakit si Rong Yu ay ganito? Tama. Bakit nga? Ano sa tingin niyo? Bakit? Dahil sa galing niyang kumanta. Siya ang pinakamagaling sa atin. Si Yao Yao. Si Rong Yu ang pinakamagaling. Tagapangulo. Pangulo, nalaman ko na ng mabuti. Dahil nag-aalis ng makeup si Secretary Lan sa director's room. Kailangan niyang mag-makeup ulit. Tinawag ang makeup artist ni Ginang. Rong para sa isang proyekto. Itong bag na ito.
Ito ay binili ng pamilya G para sa iyo, di ba? Akala ko bilang estudyante, hindi ka tatanggap ng ganitong mamahaling regalo. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nag-arte ngayon? Kung hindi kayang paghiwalayin ni Sekretarya Lan ang trabaho at personal na buhay, sa tingin ko, hindi ka na angkop para sa posisyon ng sekretarya ng opisina ng Pangulo. Pwede bang itanong, anong katayuan ang nais ni Ginang? Wrong na gamitin para tanggalin ako sa aking posisyon bilang sekretarya. Nagtapos ako sa isang kilalang universidad sa ibang bansa, at ako ay inanyayahan ng direktor ng HR na si G na magtrabaho sa grupo. Walang sino man ang may karapatang magtanggol sa akin. Gusto mo bang ikaw na lang ang magbigay ng resignation? Ito ay dokumento ng pagtanggal mula sa pamilya G. Ginoong Rong, tila masyado kang mayabang. Nagsaliksik ako tungkol sa iyo. Ikaw ay galing lamang sa probinsya. Huwag mong isipin na pinahahalagahan ka ng matandang G, na talagang iniisip mo ang iyong halaga. Nawawalan na ng ulirat ang matanda. Si G Yuan ang tunay na pinuno ng pamilya G. At ako ang kasintahan ni G Yuan, ang magiging may-ari ng G Corporation. Bakit mo ako mapapalayas? Dahil sa text message na matatanggap mo sa lalong madaling panahon. Ginang, Lan Raozu, dahil sa iyong paglabag sa mga patakaran sa trabaho, matapos ang pagsusuri ng grupo, ikaw ay opisyal na tinanggal sa trabaho. Ang pagtatanghal ni Mama ngayon ay talagang kahanga-hanga, sobrang galing, buong proseso is. Pagod ka na ba? Kumain ka ng kaunti. Saan mo ba natutunan ang mga salitang ito? Ito ay bahagi ng aking kaalaman bilang isang fan ng ina. Ayuan. Naghahanda ka bang sabihin sa akin ang tungkol kay Sekretarya Lan? Ako ang nag-program na pumasok sa internal system ng G Group. Nagpadala ako ng mensahe ng pagtanggal kay Sekretarya Lan. Internal system ng G Group. Iyan ay ginawa ng isang pangunahing security team sa bansa. Napakadali namang na-break mo ito. Ay naku, ang galing mo talaga. Nag-aral ako ng kaunti tungkol sa information technology nitong mga nakaraang araw. Hindi ko akalain na isang minuto lang ay na-breach ko na ang firewall ng G. Maghanap ka ng tao para gawin ulit ito, Lola. Si Raozu ay hindi naman sinasadya na targetan ka. Sobrang inaalala niya ang kanyang personal na imahe. Walang dahilan para tanggalin siya, di ba? Kung hindi, unahin na lang ang pagbabawas ng posisyon. Ting, nangangalap ng impormasyon mula sa loob. Hindi siya karapat-dapat sa posisyon ng sekretaryo ng G. Gayun din, hindi mo kayang pasanin ang responsibilidad ng presidente ng G. Xiao Jiang, pumunta ka dito. Kunin mo ang aking dokumento sa paglipat ng bahagi. Ginoo, pirmahan niyo po, hindi para sa kanya. Gusto kong ilipat ang lahat ng bahagi, ipapasa kay Ginang Rong. Ah, sige po. Buksan mo na. Ang tanga-tanga mo naman. Talagang pipirma ka ba? Si Yingbao ay 78 taong gulang na. Ako bilang ina. Hindi ko kayang panoorin na si Yingbao magtiis at magtrabaho ng gusto para sa isang buong grupo. Simula ngayon, ang chairman. Ako ay buong puso kang paglilingkuran. Oo nga, tagapangulo. Kailangan bang ipahayag sa media ang pagbabago ng direktor? Hindi na kailangan. Ayokong magdulot ng hindi kailangang gulo. Siya ang chairman. Ngayon, ang iyong lola ay ang chairman. Inalis ng chairman ang isang empleyado. Hindi mo kailangang magulat sa iyo bilang presidente. Inalis ng chairman ang isang empleyado. Hindi mo kailangang magulat sa iyo bilang presidente. Nabalitaan ko dati ang mga nagawa ni Lola Ta. Isang siyentipikong kinikilala ng buong mundo. Dapat ba siyang magkaroon ng malawak na puso? Bakit kailangang labanan ng isang mahina tulad ni Ruzu? Mahinang babae. Ay, hindi ka ba palaging mukhang matalino at maingat? Bakit hindi mo maintindihan, Lola? Sino ang mas mahalaga, siya o ang girlfriend? Hindi tatanggap ang pamilya G ng ganitong uri ng moral na nabansa at namanugang. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Hindi ko na kailangang magpasya. Sige, kung ganun. Kailangan ng putulin ng GE family ang lahat ng iyong card. Kukunin ang lahat ng iyong mga account sa pondo. Mula ngayon, ikaw na lang ang magiging presidente. Tatanggap ka na lang ng sweldo buwan-buwan. Ganito na lang ang usapan. Ma, ganito ang pagkakaayos ko. Nasiyahan ka pa rin ba? Ginoo. Bakit kayo nakikipagtalo ng ganito kalakas sa amain? Hindi kaya. Maghihiwalay na kayo. Maaari akong umalis sa pamilya ni V para magtayo ng sarili kong kumpanya. Pero ang lolo ay matanda na ngayon.
Si Ranggayo ay hindi nakasabay ng panahon. Kung talagang hindi ko na itutuloy, siguradong magkakaproblema ang pamilya G. Pumunta ka at sabihin sa matanda, sundin na lang natin ang sinabi niya. Oo. Bakit hindi pa natutulog si Xiaoyu? Ang late na. Tatay, pwede mo ba akong bigyan ng isang prinsesang best tida? Lahat ng mga kaibigan ko ay may isa. Ang ganda-ganda nila. 22,000. Tatay, isang palda lang. Lahat ng iba ay mayroong ganun. Hindi ba ako karapat-dapat na magkaroon nito? Tatay, bilhan mo na ako. Kung hindi, pagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Bumili, 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 bumili na ngayon. May problema ang account ko. 账户出了问题。 Pahiram ka muna sa akin ng 200,000. Hello, Assistant Jang. Nandito na ako. Pabilisin mo ang proseso. May mga takdang aralin pa akong kailangang gawin. Swerte ng batang babae. Nag-i-intern siya sa G-Group, di ba? Tagapangulo. Dito po, please. Chairman. 会吧，董事长，竟然是董事长。 May mali ang mga tala sa procurement department. Sino ang responsable sa procurement ng benepisyo ng mga empleyado? Patawag mo siya dito para makipagkita sa akin. Chairman. Sa oras na ito, tapos na si Team Leader Lan sa trabaho. Baka. Ngayon ay alas 5:45 na. 15 minuto na lang bago matapos ang trabaho. Si Blue Team Leader ba ay bayaw ni General G? Yung tungkol sa pagiging huli at maagang umalis niya. Hindi rin namin masyadong pwedeng sabihin. Baka sabihin ng kapatid niyang si Blue Secretary, sa harap ni General G, na isang bagay, na talaga namang pinakamahusay na tagapagmana ng G Corporation. Bakit ang daming langaw sa paligid? Itong mga libro ng account ang ebidensya. Tumawag ng pulis. Ang chairman ay galing kay Ginoong G. Siya ang nagdala ng gulo. Hindi ko na siya sinisingil, kaya konsiderasyon na yun sa nakababata. Sige. Oo. Nanay. Nancy ay ang nakababatang kapatid ni Ruizo. Nasa kumpanya siya ng kalahating taon lang. Medyo nagkaroon ng mali sa trabaho. Natural lang. Sa tingin ko, hindi na kailangang pumunta sa pulis. Kalahating taon pa lang, nakawin niya ang 2.8 milyon ng kumpanya. Ikaw, papalitan ka ba? Paano mo ito haharapin? Ngunit, 但是 walang mga magulang si Rushu. Isa na lang siyang kamag-anak. Paano ko mapapalaki ang isang tagapagmana na walang isip tulad mo? Si Lanzi ay isang palaka, na nanginginig sa pundasyon ng ating G. At ikaw pa ang nagtatanggol sa kanya. Sige na, Yingbao. Hindi naman ganun kalaki ang problema para magalit ng ganito. Umupo ka. Galit na galit ako. Kung si Lanzi ay makakapagbayad ng 5 beses na kabayaran sa loob ng 3 araw, maaaring ay withdraw ni G ang reklamo, 5 beses. Ibig sabihin niyan ay mahigit 14 na milyon. Kaya kailangan kong ibenta agad ang isang bahay sa pangalan ko. Ah, tama. Para maiwasan mong gamitin ang mga ari-arian ni G para punan ang utang ni Lan. Ang mga ari-arian mo, naipag-utos ko na kay Assistant Jang na kunin lahat ng ito sa'yo. Pasensya na. Mga sariling pamilya lang naman. Kailangan bang ganito ka matindi? Kung nakulong man ang mga tao sa pamilya Lan, hindi ko ito pinapansin. Gusto ko lang na makita mo ang tunay na mukha ng mga tao sa pamilya Lan. Sa kabila ng lahat, sila'y mga anak ko. Walang paraan para hindi alagaan sila. Talagang maingat ang isip ng nanay. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na mangutang sa iba. Isa-isa kong batiin sila. 打招呼呢？ Hindi ito si Lolo. 不是爷爷。 Sabi ni Papa, huwag kumain. Hayaan mo na tayong kumain muna. Sige. Mukhang may mga kaso na kinuha ang panganay sa kanyang pangalan. Abala siya sa pagtatrabaho ng sobra. HMM. Mukhang ang kuya ko ay nag-iipon para sa kapatid ni Zuru, na mahigit 1 milyon na nga. Talagang mabait siya kay Zuru Pero dapat tingnan kung karapat-dapat ba ang taong ito, sabi ng nanay ko. Narinig ko lang nitong mga nakaraang taon. Binilhan ni Ayuan siya ng bilya na nagkakahalaga ng 20 milyon. Mayroon pang milyon-milyong alahas at bag. Hindi ko pa siya nakitang ibinenta ang mga iyon Bayaran mo na. 我账了。 Kailangan talagang magkamali ng malaki ng batang ito. Kung hindi, hindi siya kailanman magiging haligi ng pamilya G. At ako rin Ikaw, tingnan mo ang iyong pagganap. 酒店吧。 Hindi ko ba nasabi? Nagtatrabaho ako. Huwag kang basta-basta pumasok at istorbohin ako. Lumabas ka, tatay. Ako. Ayoko lang.
Tatay, masyado kang nagtatrabaho ng mabigat. Kung hindi kakain, magugutom ka. Lumabas ka na. Sabi ng lolo ko, kulang sa pera si Papa nitong mga nakaraang araw. Ito ang bank card na ginagamit ko para sa pera pang-ambag sa bagong taon. Sabi ni Lolo Guardia. May higit sa 10,000 yuan na dito. Papa, kunin mo na muna para magamit. Hindi kulang ang pera ni tatay. Ingatan mo na lang. Totoo ba? Dodo, lumabas ka at maglaro. Kailangan ng magtrabaho ni tatay. HMM. Kuya Ye. Mula noong isang araw, sino ang magbabayad gamit ang aking card? Sa umaga, bumili ng yogurt at merienda. Ako pa ang nagbayad. Umabot ito ng 83 yuan. Kailan mo balak ibalik sa akin? Mga higit kumulang 80 yuan lang. Bakit ka pa aatras? Maliit na utang lang. Kasi nga, mahirap ako. Ang lola ko ay nangangalakal para sa aking allowance. Hindi naman pwedeng kalahati lang. Iwanan na lang sa iyo ang usapan. Tutulungan ko siyang bayaran. Nakalipat na sa iyong WeChat ang pera. Hindi ito maganda. Totoo nga. Nahanap ang mahirap na nobyo. Kailangan pa niyang magbayad ng utang niya. Para lang sa ganitong buhay ang mahihirap. Ay naku. Chen Mian, narinig ko na mag-isa lang ang lola mo. Sakripisyo ko para sa iyo mag-aral. Pero tutuwing pumapasok ka sa paaralan, matutulog ka ng matagal, hindi mag-aaral. Sa tingin mo ba karapat-dapat sa lola mo yon? Oo nga. Ang batang tulad mo ay sobrang walang hiya. Anong silbi ng pag-aaral? Naghanda na ako talaga. Pagkatapos kong makatapos ng high school, pumunta na agad ako sa pabrika. Namatay ang tatay ko. Iniwan ako ng nanay ko at nag-asawa ulit. Nag-iisa lang ang lola ko na nagpalaki sa akin. Matanda na siya at may sakit pa. Gusto kong kumita ng mas maaga para alagaan siya. Hindi ko inakalang ganito kang kabit at magalang. Halika. Kumain ka. Ying Bao. Balak kong magtatag ng scholarship para sa mga mahihirap sa Haicheng. Tuloy. Mag-ingat ka. Grabe. Ang GC Group pala ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa aming paaralan. Para sa mga mahihirap na estudyante, yung top 3 na may pinakamataas na total na puntos, makakatanggap ng 5,000. Mayroon ding gantimpala para sa pag-unlad. Bawat pag-angat sa ranggo, makakatanggap ng 3,000. Totoo ba to? Matanda na. Ngayon nasa huli ka sa klase. Basta makapag-angat ka ng isang pwesto, may 3,000 na. Kung makakaangat ka ng 10 pwesto, may 30,000 na. Si Lola Chen nag-iipon ng basura buong taon. Hindi lahat ay kumikita ng ganito kalaki. Pero, nagsusumikap ako ngayon. May oras pa ba? Kapag iniisip mong huli na ang lahat, iyan ang pinakamaagang pagkakataon. Basta't simulan mo ang unang hakbang. Sinasabi ko sa'yo, pagkatapos mong magtapos sa kolehiyo, ipapasok kita sa G-Group. Tiyak na yayaman ka at magkakaroon ng posisyon. Ang saya. Parang ang GC Group ay negosyo nyo. Sinabi mo na papasukin mo ako. Anong kalokohan to? Sige na. Kung may hindi ka naiintindihan, diretso mo na lang akong tanungin. Kuya Ye, sa wakas naintindihan ko kung bakit ka naging obsessed sa pag-ibig dahil karapat-dapat si Ragayo. Tumahimik ka, huwag mong gamitin ang iyong bobo na isip para tukuyin ako at magbasa. Nagsimula na rin akong magliyab. Lahat kayo, bumalik sa inyong mga upuan. Buksan ninyo ang inyong English book. Abandon. Hindi ko akalain na sa aking buhay, nakikita pa rin ang pinakamahihirap na klase sa buong paaralan. Ganito ka pasigasig sa pag-aaral. Mama, si Ayuan na ito, sa wakas ay nakalikom na ng pera. Naghihintay kay Lan Raozu para kunin ang pera. Salamat, Ayuan. Ano man ang sabihin, kasalanan ng kapatid ko ito. Pupunta ako para humingi ng tawad sa matanda. Tara na. Ayaw kong uminom ng tsa ngayon. Ihanda mo nga sa akin ang ulam. Sige.
Noong una, nagkamali ako sa aking panghusga. Si Rongyu ay hindi talaga asawa ng apo ng matanda. Sigurado akong siya ay kanyang kalaguyo. Kailangan kong mag-isip ng paraan para ipasa ng matanda ang mga bahagi at ari-arian. Lahat kay Ji Yuan. Para si Rongyu, ang cute na ito. Hindi makuha ang kahit ano. Pumunta ka na, Xiaoyu. Lolo. Hindi marunong makisama ang tito ko. Nagalit si Lolo. Humihingi ako ng tawad para sa tito ko kay Lolo. Maaari bang patawarin siya ni Lolo? Kapag nagkamali ang mga matatanda, hindi ito responsibilidad ng isang bata na humingi ng tawad. Maliliit na buwan. Pumunta ka na kay Dodo para maglaro. Direktor G. Yung bunso kong kapatid, minsan siyang nadadala ng masamang hangarin. Kaya nagkamali siya. Naranasan niya ang hirap sa kulungan ng ilang araw. At natuto na siya. Sa susunod, hindi na niya uulitin ang ganitong gawain. Halika. Subukan mo ito. Phoenix Dancong Song Variety. Sige, lalabas ako para huminga ng sariwang hangin. Xiaoyu. Duo-duo. Bakit ang dami mong palda? Ito lahat ay binili ni Tita Ranggayo para sa akin. Ang bait ng tita sa akin. Kapag nakakita siya ng magagandang bagay, gusto lang akong bilhan. Tingnan mo. Mayroon na akong sapatos na katulad ng sayo. Ang pera ng bahay na ito ay sa akin sa hinaharap. Bakit mas marami pang pag-aari si Duo-duo kaysa sa akin? Anong ginagawa mo, Xiaoyu? Huwag mong sirain lahat. Anong nangyari, Xiaoyu? Anong meron, Xiaoyu? Anong nangyari? Sabihin mo kay mama. Si Duo-duo, inaapi ako. Nahawakan ko ang gamit niya. Sinasabi niyang marumi ako at mahirap. Wala akong ginawa. Sinasabi mo sa akin at pinaparatangan ako. Pinaparatangan akong anak na walang ama. Pinapalayas mo ako mula sa bahay niya. Mama, Papa, gusto ko lang sanang makipagkaibigan kay Duo-duo. Bakit ganito ang trato niya sa akin? Duo-duo, humingi ka ng tawad kay Xiaoyu. Wala talaga akong ginawa. Huwag mong pahirapan ang bata. Si Xiaoyu ang unang humawak sa mga bagay ni Duo-duo. Naiintindihan ang galit ni Duo-duo. At saka, walang tatay si Xiaoyu. Paulit-ulit na pagkakamali. Kailangan kitang parusahan ngayon. Talagang hindi ka panipaniwala. Wala talaga akong ginawa. Wala talaga akong ginawa. Mukhang si Duo-duo ay naapi na naman. Tita Ranggayo. Katatapos ko lang dumaan, at nakita ko ang dalawang bata na nag-uusap. Pakiramdam ko ay napakamaaliwalas, kaya kinuha ko lang ng kusa. Gusto mo bang makita? Xiaoyu. Sadyang sinisiraan mo si Duo-duo. 5 taong gulang ka pa lang. Paano ka magkakaroon ng ganitong lalim ng panlilinlang? Tatay, nagkamali ako. Naiinggit lang ako kay Duo-duo. Dahil marami siyang magagandang damit at sapatos. Wala akong kahit ano. Sinita ako ni Papa. Dahil hindi ako anak ni Papa. Natunay niyang anak ba? Wala akong pagmamahal ng Papa. Ang kawawa. Ay Luan, patawarin mo siya. Wala siyang ama mula pagkabata. Ginagawa niya ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Nais niyang makuha ang iyong atensyon. Ginang, Lan, talaga namang magaling kang malito sa mga pangunahing bagay. Kung ganun ang sasabihin mo, sa hinaharap, kahit pumatay at magsunog si Xiaoyu, sapat na bang sabihin na wala siyang ama, para hindi siya maparusahan? Ang relasyon natin ay pansamantalang ipagpaliban muna, at ang pera ng kapatid mo pa rin. Mag-isip ka ng paraan. Ginoong Yu. Ginoo. Paalisin ang bisita. Pakiusap, Ginoong Lan. Ayuan. Bilang isang ama, ngunit hindi naniniwala sa sinasabi ng kanyang sariling anak, pumapailan sa labas. Pasensya na. Hindi ito tungkol sa akin. Marami kang utang na loob kay Duo-duo, hindi lang isang paghingi ng tawad. Mga ganitong bagay. Ilang beses na nangyari ito dati, para sa isang bata, ikaw ang buong mundo niya. Inakusahan mo siya ng mali. Buong mundo ang nag-aakusa sa kanya. Humingi ka ng tawad. Dodo. Mali si tatay. Patawad, Dodo. Pwede bang patawarin mo si tatay?
Sige na, go. Terra. Nag-sorry na ang iba. May karapatan din tayong hindi siya patawarin. Guru Pei. Hindi ako sasali sa monthly exam ng paaralan. Dumating dito. Talaga bang pwede? Bakit hindi pwede? Wrong you. Kung sa pagkakataong ito, sa Yun Shaoyuan Cup Math Competition, ay makakuha ka ng ranggo, direktang maipapasok ka sa Kyoto University. Bakit tinawag na Yun Shaoyuan Cup? Si Profesor Yun Shaoyuan. Siya ay isang akademiko ng pambansang institusyon ng matematika, isang haligi sa larangan ng matematika. Ang kompetisyong ito ay ang pinakamahirap sa lahat ng paligsahan sa matematika. Pinakamataas ang antas ng kahirapan nito. Kapag tumunog ang hudyat ng pagtatapos, kailangan mo lang makumpleto ang kalahati ng mga tanong, kahit na nagtagumpay. Ibigay na ang papel. Kalahating oras pa lang, tapos ka na. Nasa pangalawang tanong pa lang ako Mahigit 70 taon na ang nakalipas. Inanyayahan ako ng Universidad ng Haicheng na magturo ng matematika sa loob ng 1 linggo. Ang pagbabago dito ay talagang malaki. Ito ay kaklase. 同学， Ito ay isa sa 8 mahihirap na problema sa matematika. Bawal ang magkalat ng sulat at guhit. Pasensya na, tatanggalin ko na ngayon. 我现在就擦掉。 Ay, sandali, naituloy mo pa pababa. 你就 At nagtagumpay ka. 推导出 Kaya pala ganito ang 原 direksyon. 来是这个东西， Ito nga. Ikaw ang nagkwenta nito. 是你算出来的。 Sa tingin ko, ang mga sagot noon, ang dahilan kung bakit may pagkakamali, ay dahil may isang maling hakbang sa gitna. Kung babalik rin natin ang pag-aanalisa, dito kailangan nating pag-ugnayin ang mga tiyak na katangian ng planeta. Uy, ang problemang ito ay nagpapahirap sa larangan ng matematika ng 30 taon. Bagaman hindi mo pa napatunayan ang resulta, malinaw naman ang direksyon nito. Napakalinaw talaga. 非常明确。 Sino ang iyong guro? 你的老师是哪位啊？ Ako ay estudyante ni Guru 裴 Pei. 老师的学生。 Guru Pei. 裴老师。 Wrong you. 荣誉， Ito ang aking guro. 这位就是 Guro ng matematika sa Haicheng Hizong, Baitang 3. Nagsimula ka pa lang sa mataas na paaralan. At nakakaya mo na ang ganitong pandaigdigang problema. Ikaw na isang henyo sa matematika. Bakit ngayon ka lang lumitaw? 现在才问 Paano kung ako na lang ang maging guro mo? 你的老师如何？ Ako. May guro na ako. Ayoko 我的 na. 老师不用了， Magpapakilala muna ako. 我来做一下自我介绍。 Ang pangalan ko ay Yun Shaoyuan. 小人， Ikaw ang mismong professor 您 Yun. 就是云教授本人。 Narinig ko maraming talino na estudyante. Lahat ay gustong maging estudyante mo sa larangan ng matematika. Ngunit lahat ay tinanggihan mo. Wrong you ah. Mukhang ikaw ang kauna-unahang 那你是谁？ tinanggihan na estudyante ni Profesor Yun. 教授的学生。 Ikaw ay Romeo. Kasama ang mga nagtatag ng ika-4 na institusyon ng aerospace, si Academic Ian Romeo, ay iisang pangalan. Ito ay tadhana. Kung makakasama mo ako, hindi lang ikaw makakatagpo ng pinaka-advanced na matematika, kundi makakasali ka rin sa pambansang proyekto ng ikalawang buwelo ng space. Magtulungan tayo para sa bansa. 做共享。 Ikalawang buwelo ng space, noong panahon ng ikalimang institusyon. Napakatagal na ng pangyayaring ito. Narinig mo na rin ba ito? 你也听过吗？ Guro yun. Magsikap tayo ng magkasama sa hinaharap. Magsikap tayo sa hinaharap. Magsikap. Lumabas na ang resulta ng buwanang pagsusulit. Umabot ako ng 20 pwesto pataas sa buong taon. Makakakuha na ako ng 60,000 piso na scholarship. Umabot din ako ng 10 pwesto pataas. Ay, lahat ng marka ng klase natin ay umunlad. Ay naku. May mukha pa si Romeo. Mula sa klase ng humanities lumipat sa science class. Ang buong klase niyo ay tumaas ang grado, pero siya ang panghuli. Sa lahat ng science classes, ay siya ang salot. Dahil may dahilan siyang hindi nakapagsulit. Hindi ka nga yata ng ahas sumubok ng exam. Kahit sumubok ka, huli ka pa rin. Ulitin mo nga. 你再说一遍。 Wrong you. Lumabas na ang resulta ng math competition. Ikaw ang may perfect score at unang pwesto. Ang galing mo, wrong you. Sobrang galing talaga. Paano posible iyon? Bakit hindi naman posible? Ang lahat ng aming grado sa Agham ay umunlad dahil sa pamumuno ni Romeo. Dahil doon, hindi ba? Oo, tama. Tama ang sinabi mo. Si Romeo ngayon ang aking diyosa. Anong silbi ng magandang marka? Sa lipunan ito, ang pera ang mahalaga. Tama. Kamakailan, ang pinakamataas na pamilya sa Haicheng, ang pamilya Hai, ay nakipagkasundo sa pamilya Rong. Ang kooperasyon sa Sunshine City na nagkakahalaga ng bilyon. Ang posisyon ng pamilya ni Yao Yao ay tumaas ng ilang antas. Mula ngayon, si Rong Yu ay para lang magtrabaho para kay Yao Yao, ang pamilya Hai.
Sila ba ang pamilyang Hay na iyon? Ang sikreto ng aking tagumpay ay ang masipag at pagtityaga. Gumigising ako ng alas 5 araw-araw. Nag-eehersisyo araw-araw. Nakakainis na talaga. Bakit kahit saan nandyan ang matabang ito? Araw-araw na lang puro yabang. Kanina, iyon si Hai Xiang'en. Mula pagkabata, mahilig na kayong mag-away. Ngayon, hindi pa rin kayo magkasundo. HMPH. HMPH. Simula nang umalis si mama, palagi itong tamad na anak. Sinasabi lagi na wala akong ama at ina. Araw-araw niya akong inaapi. Buti na lang at nandyan si Tito Tang, na palaging nagpoprotekta sa akin. Tito Tang. Tang Che. Mama, alam ko na yun noon pa man, na magkaibigan kayo ni Tito Tang mula pagkabata, at matagal na siyang may gusto sa'yo, kahit na umalis ka na ng maraming taon. Lagi siyang nag-iisa. Sa loob ng 70 taon na ito, palaging tinuring ni Tio Tang ako, na parang sariling anak, inaalagaan at pinapahalagahan niya ako. Ngayon siya naman, buhay pa ba? Siyempre. Ay oo nga. Magkakaroon siya ng malaking handaan para sa kanyang ika-100 taon. Gusto mo bang sumama? Itong pamilya Tang ay isa sa mga pinakamayaman. Kung hindi dahil sa nakuha nating proyekto sa Yangguang City, wala tayong pagkakataon na makapunta sa pagtitipong ito. Sandali lang. Kailangan nating maging maingat sa ating mga salita at kilos. Ayos lang yan, huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ba't si Rong Yu yan? Paano siya makakapunta sa ganitong okasyon? Huwag mong kalimutan ang dangal ng pamilya Rong. Saan na siya? Lao Jia, matagal na kitang hindi nakita. Nagtatago ka na naman. Anong malaking proyekto ang ginagawa mo ng palihim? Lao Hai, magrekomenda ako ng isang tao sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng rekomenda? Sinasabi ko sa'yo, Hai, mataba ka. Anong modelo ng anti-gang bagay ka ba? Hindi mo alam ang rekomenda. Ikaw, napaka-primitive mo. Ng GG Entertainment, nanonood ka ba ng talent show? Hindi ako nanonood. Wrong you. Alam mo ba ang contestant na ito? Napakahusay niya. Kaya niyang magsing at sumayaw na papasabog sa buong venue. Tiyak yan. Isang natatanging tao. Walang katulad. Sige, magpakatotoo ka sa kanya. Tiyak na hindi ka mabibigo. Ay naku. Ikaw, matanda ka na. Parang may masamang espiritu ka ba? Anong sinasabi mong mga walang kwentang salita? Wala akong maintindihan kahit isa. Ay naku, matanda ka na. Punong-puno ng mga kulubat ang mukha mo. Malabo na ang mga mata mo. Nagtutuloy ka pa rin sa pag-idolo. Huwag mong sayangin ang lahat ng pinaghirapan mo sa mga nakaraang taon, na mawawala lang lahat sa isang iglap. Noong bata pa ako, hindi ako matalino. Ang tanga mo talaga. Sino ba ang sinabing bobo? Inapi niya ako. Uy hu. Hindi ba yan yung sikat na artista na nilalamang mo? Bakit? Sinundan mo pa dito. Hi Daden, ang taba mo pa rin ah. Paano mo ba sinasabi yan? Maliit na babae. Ikaw rin ang tumawag kay Hi Daden, ha? Paalisin mo siya sa akin. Pasensya na. Araw-araw sinisigaw ng mga magulang mo ang pangalang ito sa harap ko. Nagsalita lang ako ng hindi iniisip. Hoy. Anong kalokohan ang sinasabi mo, ha? 20 taon na silang pumanaw. Nang sila'y buhay pa, hindi ka pa ipinanganak, di ba? Mahilig kang umihi sa kama noong bata ka pa. Sa inyong pamilya ha, higit sa 20 putsan. Lahat ay may mantsa ng ihi mo. Hindi mo ito nakalimutan, di ba? Bilang nag-iisang apo ng pamilya ha, pinalaki ka ng iyong lolo na parang hari. Ang daang taong dambana ng pamilya ha, nasunog dahil sa apoy na nilalaro mo. Dahil dito, pinagbintangan ka at binugbog. Naalala mo pa ba ito? Ikaw, paano mo nalaman? Tumingin ka ng mabuti. Kanino ako kamukha? Sabi ko kilala ko ang mga magulang mo. Huwag kang lumapit. Anong gusto ninyong gawin? Pasensya na, Evie. Hindi ko napigilan na magbiro sa'yo. Isang maliit na biro lang. Hindi ka ba magagalit? Oy, Lolo G, anong kinukunan mo? Ini-record ko ang magandang buhay. Ikaw, ano pang kinukunan mo? Ang kapitan ng Haishi. Isang kilalang tao sa Haicheng. Natakot ng isang batang babae, na parang nag-uma pa ang takot. Sige na, Lao G, bitawan mo na. Ayoko nang makipag-usap sa iyo ah. Pupunta ako kay Uncle Tang. Hoy, huwag kang umalis. Kailangan pa ng tulong ng mama ko. Talagang nakakagalit. PFFP. Yeah. Tito Tang. Mga bata, salamat sa pagbisita sa akin. Tang Che. Kumusta na? Ano sabi ng doktor, kapag tumatanda ang tao? Nagsisimulang kumalpak ang mga organo. Hindi maiiwasan yan. Ito ay
Ipakikilala ko siya. Ang pangalan niya ay Rongyu. Ang pangalan mo Rongyu. 你叫荣誉， Sobrang kamukha ng kanyang itsura. 和他长得 Talagang magkapareho. 简直一个样。 Nagdala ako sa'yo ng isang regalo para sa kaarawan. Tay, walang kulay ang painting na ito. 色 Gamitin ito bilang regalo sa ikasandaang kaarawan. Sobrang lamig naman. 差了吧？ Paano nangyari iyon? Ningbaw, magpahinga muna kayo sa lounge. 我先去休息室。 Sige. Ay naku, 哎呀， itong si Ranggayo. Ano ba talaga ang kwento nito? Bakit si Tito Tang? Tumingin ng iba. Para sa akin, siya ay isang karaniwang, babaeng estudyante sa mataas na paaralan. Tatay Hay, masyado ka namang nag-aalala. Ano nga ba siya? Bilang karagdagan sa paglahok sa audition, kailangan din niyang sumali sa proyekto ng pananaliksik ng ika-4 na institusyon ng aerospace. Henyo. Ay, sandali lang. Kay Gia. 老季啊， Rong Yu. Apelido niyang Rong. 就是 Siya ba ang anak ng may-ari ng Rong Group? 说 啊 千金啊！ Siguro nga. Siguro nga. Bakit hindi mo na lang sinabi agad para malinaw? Sabi ko na nga si Professor Yon ay espesyal na tumawag para ipaalam na alagaan ko ang Rong Group. Sinasabi na ang kanilang anak na babae ay magiging haligi ng bansa sa hinaharap. Kaya naman ibinigay ko ang proyekto ng Yangguang City kay Rong. Ay naku, kapag ganito ang pagsusuri, nagiging lohikal na ito. 这个逻辑就脱掉了。 Lao Gia. Mukhang sa mga kritikal na sandali, mas matalino talaga ang utak ko kaysa sayo. May liwanag ang isip ko. Ikaw. Anak. Bakit ka? Maaari kang gumawa ng ganitong uri ng pintura. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Noong ika-5 araw ng Oktubre ng taong iyon, naglalaro tayo ng chess sa ilalim ng ginkgo. Hindi pa natin natutukoy ang panalo. Bigla tayong inatake ng kaaway. Hindi ko inasahan na iyon na ang huli nating pagkikita. Hindi ko alam kung ngayon. Maaari pa ba tayong matapos ang larong iyon? 相信宇宙，只愿与你长相守。无边天若有情你无情，爱到最后要 Ikaw talaga si Rongyu. Si Rongyu ba talaga? 是属于我。我爱我没语，直到有一天不能呼吸。 Itong dalagang ito, walang malaking problema ang matanda, kaya lang masyado siyang emosyonal. Pakiusap, umalis ka muna. Kailangan naming gawin ang paggamot. Rongyu. Ginoong Hai. Ang pamilya nating Rong ngayon, ang pamilya Kang Hai ay umakyat sa isang malaking hakbang. Salamat sa tulong ni Ginoong Hai. Yaw yaw. Pero, sumama ka sa akin para bumati. Ginoong Hai, sa pagkakataong ito, salamat sa pag-aalaga sa pamilya Rong. Ay naku. Ginoong Rong, katatapos ko lang makipag-usap sa ilang kaibigan. Nasa chat, sabi ni Rong Zong, may isang napakamahusay na anak na babae. Talagang kahanga-hanga. Hi Dong, ito ang aking anak na si Yao Yao. Si Yao Yao, mula pagkabata, siya ay masunurin at mabait. Ngayon ay nakatanggap kami ng iyong papuri. Iyon ay biyaya na nakuha niya sa kanyang nakaraang buhay. Ubo-ubo. Ginoong Rong, mayroon ka bang isang anak na babae, na ang pangalan ay Rongyu? Bakit kaya tinatanong ni Lolo Hai si Rongyu? Hindi kaya muling nagkasala si Rongyu kay Lolo Hai. 不用对孩子负责。 Rongyu, lumapit ka sa akin. 够多了。 Ginoong Hai, ito ang panganay kong anak na si Rongyu. Matagal na kaming naghiwalay ng kanyang ina. Lumaki siya sa probinsya. Wala siyang alam sa mga patakaran, hindi siya sanay. Kung nakasakit siya sa inyo, ano man ang nararapat, gawin niyo na. Huwag kang gumalaw. HMPH, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Bitawan mo ang mabaho mong kamay. Itigil mo ang iyong mga hanggal na kilos. Bastos. Paano mo magagawa ito kay Rongyu? Kung hindi dahil kay Rongyu, 我又不是看着 bibigyan ko ba kayo ng kahit isang sulyak? 看你们容家一眼吗？ Hindi ba dahil sa anak kong si Yao Yao ang pakikipagtulungan na ito kay 是 Haidong? 因为我的女儿瑶 Ay naku, 哎， bulag ka ba? Hindi mo ba maiba ang mahalaga sa basura? 那不是自 Sa mga katulad mo, paano ako makikipagnegosyo? Ibigay mo ang kontrata. Ngayon, ipinahayag ko na simula ngayon. Ang pamilya namin, ang Hai, at ang pamilya niyo, ang Roang. Hihing ko sa lahat ng negosyo at ugnayan. Ha? 所有的生意往来。 Ang kontrata ko.
Ano ba ang ibig mong sabihin, Ginoong Hai? Hindi lang kayo ang malaking pamilya dito sa Haicheng, pati ang pamilya Ji at pamilya Tang pa. Nandito ako. Ipinahayag ko, ang Jishi Group ay hindi kailanman makikipagtulungan sa pamilya Rong. Magaling, Lao Ji. Bakit tayo pinagtutulungan ng matandang Ji? Ayos lang yan, tatay. May pamilya Tang pa naman. Narito na ang matandang Tang. Narito na, narito na. Wow, ito na si Ginoong Tang. Sa wakas, nakita ko na siya ng personal. Itinahayag ko na sino mang narito na may pakikipagtulungan sa pamilya Tang. Mula ngayon, huwag nang makipagtulungan sa pamilya Rong. Oo. Bakit ang tatlong malalaking pamilya ay laban sa atin? Ang pamilya Rong ay malapit ng may bankrupt. 我们荣大真要破产了。 Talagang hindi ko inasahan, sa aking ikasandaang kaarawan. Nakasama ang isang matandang kaibigan. At napakabata pa. Kaya't dapat mong alagaan ang iyong kalusugan at mabuhay ng mabuti. Noong una, akala ko okay lang na mamatay. Ngunit ngayon, talagang nagnanais ako na makapagtagal ng ilang taon pa. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa ako kinontak ni Ayuan? 阿元怎么还不联系我？ Matagal na tayong hindi nagkikita. Bakit ka nandito? Naghiwalay na tayo. Nandito ako para sabihin sa'yo ang isang lihim. Yung boyfriend mo, hindi na siya tagapagmana. Ibinigay ni Ginoong Ji ang lahat ng shares kay Rong Yu. Paano mangyayari yun? 怎么可能？ Akala mo noon na walang pera si Gigi Yuan kaya nagpakasal ka sa akin. Pagkatapos malaman na siya ang tagapagmana ng G family, nagdiborsyo ka at hinanap siya. Pero sa huli, lahat ay walang nangyari. Ikaw ba ay pumunta dito para tawanan ako? Hindi, hindi. Nandito ako para makipagbalikan sa'yo. Ngayon, ang kumpanya ko ay masagana na. Kung hindi tayo magkaaway noon, pwedeng-pwede kitang tanggapin at mamuhay ng masaya kasama ko. Ano ang gusto mo? Gusto kita. Tulungan mo akong magnakaw ng isang lihim. Bakit kayo nandito? Lumabas kayo. 儿子不来，过去。 Tatay. Miss na miss kita. Bawat gabi na hindi kita nakikita, umiiyak ako bago matulog. Ayaw mo na bang magkaroon ng maliit na buwan? Nami-miss ka ng bata, parang nalulumbay na siya. Yuan. Huwag mo kaming pilitin, magkaayos kami, okay ba? 不好好不好？ Sige, umupo na kayo. 行吧，坐吧。 Yuan, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Oo, alam ko. 那我 Sige. Gusto ni Xiaoyu ng sorbetes. Yuan, dalhin mo siya para bumili ng isa. 你带他去。 Okay. Ipapasa ko na ang lihim na ito sa departamento ng produkto. Mabilis na malalampasan ng kumpanya natin ang G, at sa oras na iyon ikaw na ang magiging pinakamayamang ginang. Si Xiaoyu rin ang pinakamayamang dalaga sa Haicheng. 月是海城第一姐妹。 Sobrang mahal ko si Papa, ikaw lang ang aking gwapong Papa. Ha ha ha. 唯一的帅爸爸。 Hello. Boss, naloko tayo. Puro Trojan virus ang nandyan. Kompleto na ang industriya ng kumpanya. Kawayan. Paano nangyari ito? Ha? Mabuting tao, sinaktan mo ako. Maghintay ka sa akin. Gagawin kong mas masahol pa ang buhay mo. 你生不如死。 Nanay. Ano ang gagawin natin? Baka mawalan na tayo ng pera. 是不是要没钱？ GZ Yuan, ikaw ba ang naglagay ng Trojan para saktan 你 ako? 想谋马害我？ Ikaw ang nagpunta dito. 是你自己找出门的， Nag-ingat lang ako. 我只是恶心。 Gusto ni Xiaoyu ng ice cream. Ayuan, dalhin mo siya para bumili. 你带他出去。 Sige. Lola, tulungan mo akong maglagay ng Trojan remotely. 帮我有事无欲。 Napakasama mo talaga.
Dahil lang hindi si Xiaoyu ang tunay mong anak na babae, kaya ganito ka na ba kasama sa amin ngayon? Hindi ka man lang nahihiya na ang masama ang naunang magreklamo. Kung naging malupit siya sa inyo, matagal na kayong nagdusa ng sarili ninyong kasamaan. Tatay, huwag mo pong gawin yan. Tatay, 爸爸不要这样，爸爸。 huwag ka nang magpanggap pa. May sarili kang tunay na ama. Lan Raozu. Ang pinakamahalaga sa pagiging tao ay ang pagtuturo ng tamang pananaw. Siguraduhin mong maituro sa anak mong babae ang tama at mali, di ba? Yuan, wala na tayong koneksyon. Yung bahay at pera na kinuha mo noon, hahanapin ka ng aking abogado, tatay. 爸爸， Kumusta? Ako ang abogado ng G Group. 你好，我是纪实的律师。 Magandang bagay ang makipaghiwalay sa ganong tao. Huwag masyadong malungkot. Hindi dahil sa kanila. Nalulungkot ako dahil naisip kong napakabuti ko noon sa mag-inang iyon. 放心，我曾经对那对母 Ngunit nakalimutan ko ang sarili kong anak na babae. Lola, gusto ko. 你想要 Gusto kong ayusin ang relasyon ko kay Duo Duo. Sabi mo, bibili ako para sa kanya. Bumili. 给他买 Bumili ako ng kwintas na alahas para sa kanya. 项链，我给他买游乐场。 Patawarin ba niya ako? Ito ay mga bagay na dapat bilhin, pero hindi sapat ang mga ito para makuha ang tunay na puso ng bata. 得不到孩子的真心。 Kung gaano katagal mong ignore siya, ganoon din katagal ang kailangan para muling mahalin siya. 这要花多长时间？ Ang pagmamahal sa mga bata ay parang pag-aalaga ng bulaklak. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam kung sino ako? Naka-reserve na ako ng VIP room ng restaurant na ito 1 linggo na ang nakalipas. Pasensya na, Ginoong Rong. Ang tatlong pangunahing pamilya ay nag-utos na hindi ka na muling makapasok, at saka, ang VIP na kwarto na inireserba mo ay nereserba na ng iba. Sino ang nagreserba? Si Ginoong Ji Joyu. Ji Joyu. Bakit papayagan ang ganoong mahirap na tao? Binibining Rong. Hindi mo ba alam? Siya ang bunsong ginoo ng pamilyang Ji. Ha? Paano posible? Pareho ba tayong nagsasalita tungkol sa iisang tao? Narito na si Ginoong Ji. 季公子来了。 Ginoong Ji, Ginoong Ji. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Halika, ako na ang magdadala ng bag. Ang pinakamalaking VIP na si Lid ay inihanda na para sa iyo. 给你准备好了。 Talagang mayaman siya. Noong una, 那之前 kaya yung kwintas na binili niya noon, totoo nga. Yung bag na ibinigay kay Rong Yu, totoo rin. Bakit naman? Lahat ng magagandang bagay, siya ang nakikinabang. Nanay. Noon, gusto niya ako. 不喜欢我的。 Si Yao Yao ay malapit ng sumali sa audition, hindi ba't papasok na siya sa finals? Bagamat sinasabi, noong preliminaries, maganda ang swerte ni Rang Geyu sa mga score ng judges. Ngunit sa huli, ang pagdebo ay nakasalalay sa popularidad, at sa popularidad, ikaw ang namumuna. Kapag nagdebo ka sa C position, saka mo na lang ibabalik si Ji Joyu. 在人际中， Sa oras na iyon, matutulungan mo pa akong muling bumangon ang Rong family. Nanay, tama ka. Pero kailangan mong bantayan si Rong Yu, para hindi siya gumawa ng kalokohan uli, para makapaghanda tayo ng plano ng maaga. 脾气是对的。 Ano ba ang ginagawa ninyong dalawa? Maghapon at magdamag na kayong nag-scroll sa telepono. Bukas na ang grand finals ng talent show. Tinutulungan namin kayong mabalisihin ang fan club. Ngayon, lumampas na sa 10,000 ang mga tagahanga. Ang aking lolo ay ang presidente ng support group. Ako ang vice-presidente. Pareho kaming naglalayo na palagwin ang mga miyembro ng support group, hanggang umabot sa 1 milyon. Yeah. 100万。 Magaling talaga akong magkontrol ng mga komento. Sinasabi ng mga kuya at ate na fans na ako ang eksperto sa pagkontrol ng mga komento. 听想当然。 Ang galing mo, duo-duo. 我的真 Pero para maprotektahan ng mga mata, ay, ang cellphone ko. Simula ngayon, pinapayagan kayong maglaro ng cellphone ng 2 oras lang sa isang araw. Simula ngayon, pinapayagan kayong maglaro ng cellphone ng 2 oras lang sa isang araw. Mama, 妈妈， Lola, naghanap kami ng pinaka-professional na stylist para sa iyo. Mamaya, ay design niya ang iyong grand finals na itsura. Dodo, 朵朵， bumili din si Papa ng magandang maliit na damit para sa iyo. Ang ganda-ganda, gusto ko. 我喜欢。喜欢吧？ Hello, Professor Yun. May malaking nangyari kay Rong Yu. Bumalik ka sa ikawalang ahensya ng kalawakan. Professor Lee, anong malaking nangyari? Bakit lahat ay nandito? Sino itong batang babae? Ito ang bagong estudyante ko, si Rong Yu. Narinig ko, isa lang siyang estudyanteng nasa mataas na paaralan. Bakit pa siya tinatawag?
Ang pagdating ng estudyante ay hindi ba makakapagpabagal sa trabaho? Mga ginoo at ginang na mga akademiko, ang istasyon ng espasyo ng Waksha ay naapektuhan ng magnetic field ng mga satellite ng Lighthouse Country. Mayroon ng hindi maipaliwanag na maliit na paglihis sa orbit, at ang antas ng paglihis ay patuloy na lumalaki ng exponential. Kung hindi ito maaksyonan agad, ayon sa kagustuhan ng Lighthouse Country, ang istasyon ng espasyo ay tatama sa satellite at babagsak. Ano pa ang hinihintay natin? Ibigay na ang datos sa amin. Magsimula na kayong maghanap ng solusyon. 快推导出解决方案。 5 ng oras ang lumipas, wala pa ring ideya. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang batang ito, hindi marunong makisama. Nandyan lang sa kanto, nagdudol ng ilang oras. Hindi man lang naisip na magdala ng tubig para sa mga nakatatanda. Ah, ang sakit ng mga binti ko. Tama ang kabuoang direksyon ng guro sa equation. Kulang lang ito ng isang variable. Maaari nating gamitin ang Lyapunov exponent upang mahanap ang pinagmulan ng resonance ng magnetic field. At pagkatapos ay mag-apply ng isang tumpak na puwersa upang masira ang kasalukuyang chaotic state. Tanggalin ang interference ng magnetic field. Oo nga, bakit hindi natin naisip ito? May katwiran nga. Sobrang talino ng estudyanteng ito. Sandali lang. Walang nahanap na ganitong pattern ng supercomputer. Pero ikaw, gamit lang ang isang lapis, kaya mong kalkulahin ito. Alam mo bang gaano kahalaga ang rocket engine, at kung sakaling magkamali sa kalkulasyon? Alam mo ba kung gaano kalala ang magiging resulta kung bumagsak ang space station? 后果有多严重？ Hindi magkakaroon ng pagkakamali, at hindi rin mangyayari ang sinasabi ni Professor Lee na mga resulta. Ano ang basehan mo para maging sigurado? 你凭什么？ Basta ako. 就凭数。 Rongro Oyaw. Nahuli ako. Nakuha na ng mga tagahanga ni Rongro Oyaw ang pinakamagandang pwesto. Hindi ko alam kung saan galing ang mga taong ito na gustong-gusto siya. Siguradong mga peking tagahanga na binayaran. Hindi dapat umarte ang mga ganitong tao. Maghintay kayo dito. Terra na tayo. Duo. Yaw. Kubo. Mga kuya at ate, maghinay-hinay po kayo sa boses. Mahina ang puso ng aking lolo, natatakot siya sa ingay ninyo. Kung may mangyari, malaki ang gastos sa ospital. Tara na, malas yan. Ubo. Hala, dali dito. May magandang pwesto para mag-cheer dito. Bakit mo ako ginagawang tanga? Walang respeto sa nakatatanda. Bakit ka pa huli na nag-aabang ng mga artista? Tama. Lolo G. Kung gusto mong magwala, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Bakit mo ako pinatawag dito? Ayaw ko sa ganitong okasyon. Kulang ang tao, kaya't ang matanda ay nandito. Anong pinagsasabi mo? Para akong nagiging katawa-tawa dito. Akala mo ba bata ka pa rin? Ano bang alam mo? Sino bang hindi baby kapag may nanay? Bigyan mo ako ng glow stick. Sundin mo lang ako. Ayaw ko nito. Hawakan mo ito at makinig ka sa akin. 听我指挥。 Salamat sa lahat. Si Yao Yao ay naglibo sa C position. Ano ba yan? Mas magaling ka pa. Tama. Talagang napakaganda ng performance ni Ruo Yao. Mga manunood sa venue at sa livestream, huwag kalimutang bumoto. Narito ang ating huling kalahok. Rong Yu. Kakatanggap lang namin ng balita mula sa direktor, hindi pa dumarating si Rong Yu. Maghintay tayo ng kaunti pa. Hindi kami tumapayag. Kami ng ibang kalahok ay nagkaisa natutulan, dapat tanggalin si Rong Yu sa kompetisyon dahil sa pagka-late. Tanggalin siya. Bakit naman? Ang programa ay naitala ng kalahating oras ng maaga, hindi naman kasalanan niya kung nahuli. Huwag ay cancel. Tutol. Ay cancel ang kwalifikasyon. Pakiusap, tahimik lang kayo. Katatapos lang pag-usapan ng grupo ng direktor. Ay count ang huling 3 numero. Kung hindi pa dumarating si Rong Yu, hayaan siyang umatras sa kompetisyon. 3-2-2 anong nangyayari? Bakit namatay ang ilaw? It's my dream, it's magic，梦想绽放天。 Dumating na si Rong Yu. 荣誉来了，荣誉来了！荣誉，前天难遇，荣誉，爱你不渝。
Bakit gusto ng lola na kantahin ang kantang ito? 看到没？ Romeo, dahil ako ito. 就凭是我， Naniniwala ako kay Romeo. 我相信荣誉。 Ano ang susunod na gagawin ni Romeo? Kailangan ko ng hindi bababa sa 20 tao para tumulong sa pagkalkula. Upang makalkula ang puwersang ito, tutulungan kita. 这个推理，我来帮你。 Tutulungan din kita. Sasama rin ako. Sige, sasali na rin ako. 那我也加入， Kulang pa ng isa, sasali ka ba? 还差一个。 Gusto mo bang maghintay para patunayan ang aking 想 pagkatalo? 等着证明我的实力， O gusto mo bang sumama sa amin sa laban? 一起战斗。 Sasali ako. Sige, simulan na natin. 那我们开始吧。 Natapos na ang pagsusuri. 对方以为 Naghihintay na lang tayo sa feedback ng computer model. Tingnan mo ang resulta sa malaking screen. Talaga bang magtatagumpay ito? Matagumpay ang eksperimento ng modelo. Nagtagumpay tayo. Ang galing. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Pupunta na ako upang iulat sa direktor. Nagtulungan ng lahat buong gabi, magpahinga na kayo. Uulitin ko ang kalkulasyon para masiguro ang lahat. Babalik din ako upang obserbahan ang galaw ng mga taga-lighthouse para maiwasan ang kanilang mga hakbang. Kaya ko pang magbilang. 我也还能算，对了。 Dahil mula noon hanggang ngayon, palaging may grupong ganito sa lupain. 铁皮， Tiyak na tatawid tayo sa mga bituin at karagatan. 我们必将叛逆星辰大海。 Ang ganda ng tunog. Nasa aking mga kamay ang resulta ng boto mula sa online at offline na mga manonood. Ang nakakuha ng unang pwesto para sa debut ay 获得第1名不到位的选手就是 Romeo. Yehey! 耶！好。 Hindi ito patas. Si Romeo mismo ay nahuli. Dapat paalang visa ang resulta na ito. Pasensya na. May mahalagang bagay akong naantala. 我有多少？ Ang sinasabi mong mahalagang bagay, ito ba? 是这个吗？ Ang Weibo na ito ay umusbong na, pinaparatangan ka na ng mga netizen. Anong nangyari? 都在骂。 Ang kalahok ng Xingmeng Plan na si Romeo ay pumasok sa isang ahensya ng gobyerno para lang kumuha ng mga sikat na larawan. Yaw yaw. Nakita ko si Romeo. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa ika-4 na institusyon ng aerospace. Nakuha ko ang larawan. Paano siya naglakas loob? Tamang-tama, magagamit natin ito ng maayos. Alam kong maganda kamakailan ang blumang ng haitang sa space agency. Pero para makapag-picture ka, iniwan mo kaming lahat dito. Nanghihimasok ng lihim sa mga pambansang sekreto para mag-shoot. Talaga bang wala kang pakialam sa responsibilidad? 有点不对。 Hindi ako pumasok para mag-picture. 我没有去拍照。 Bakit ka pa nanghihimasok ng lihim sa mga pambansang sekreto? Hindi kaya siya isang spiya. 考虑机构， Ano ba ito? 他是间谍。 Si Romeo ay isang especially iya. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat na sumikat. Mangyaring ang National Security Bureau ay dapat suriin ang kanyang background. Especially iya, umatras. Especially iya, umatras. Pagsisinungaling, pagsisinungaling. Direktor. Si Romeo ay pumasok sa isang mahalagang lugar ng bansa, kung sakaling may bulalas ang mga lihim ng bansa. Sino ang mananagot sa responsibilidad na ito? Dapat umalis sa kompetisyon ang ganitong tao. Umalis na, umalis na. Hindi pwede. Mga kasama, ako ang direktor ng programang ito. Dahil sa pressure mula sa opinyon ng publiko, inaanunsyo ko na si Romeo ay aalis sa kompetisyon. Romeo, sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka. Sandali lang. Ako si Yun Xiaoyuan mula sa National Numerics Institute. Ako si Wang Shen, ang direktor ng 4th Aerospace Institute. 航天啊王震， Bakit sila nandito? Baka nandito sila para singilin si Romeo. Kami ang kinatawan ng 4th Aerospace Institute. Pumunta upang suportahan si Romeo. 来支持荣誉。 Suportahan si Romeo.
因为荣誉之前， Dahil tumulong si Rongyu sa bansa sa pag-aalis ng malaking krisis sa Kalawakan. Sinasabi ko na nga, tingnan mo ang post ng ika-4 na institusyon ng Kalawakan sa Weibo. Salamat kay Rongyu sa kanyang kontribusyon sa industriya ng kalawakan ng bansa. Naway maging kasing tagumpay ng Kalawakan ang kanyang audition. Buhay na buhay. Unang beses kong nakita ang ganitong pambansang unit na naglalabas ng Weibo sa entertainment circle. Si Mama pa talaga. Sabi ko na nga ba, mahigpit ang seguridad sa aming ahensya ng Kalawakan, hindi makapasok ang mga tao. Nagkamali kami sa pag-unawa kay Rongyu. Kasama ng mga katrabaho namin sa ahensya ng Kalawakan, naisipan naming lutasin. Ang unang nag-akusa at nagkalat ng chismis tungkol kay Rongyu na Weibo ay, ang nag-post sa Weibo ay siya mismo. Rongru Oyaw. 就是他，荣若瑶。 Rongru Oyaw. Ito ang taong sinuportahan ninyo, tingnan ninyo, bulag na ba kayo? Siya pala si Rongru Oyaw. Nakita ko sa Weibo na sinisiraan niya ang mga staff, sinisiraan ang paaralan at mga kasosyo. Sobrang sama ng ugali niya. Akala ko dati na positibo si Rongru Oyaw. Hindi ko inakala na ganito ang kanyang pagkatao. Talagang mali ang napili kong idolo. 错人了，欺骗我们。 Naiintindihan ninyo ako ng mali, biro lang naman iyon. Mahigit 500 na ang nag-share ng paninirang puri. Sabihin niyo na sa pulis. Hindi po ganoon, mga kaibigan. Lahat ito ay isang pagkakamali. Maaari kong ipaliwanag, ate. Pakinggan mo akong ipaliwanag, ate. Ipinapahayag ko na ang kampiyon ng Star Dream Project ay si Rongyu. Si Rongyu ay karapat-dapat sa C position. Mamaya, tawagin ang lahat. Gusto kong mag-host ng celebratory feast, at sa oras na iyon, lahat ay dapat magpuri kay Rongyu. Huwag mag-atubiling magbigay ng papuri. Sino ang magaling magpuri sa huli? Bilang pangulo ng suporta, aking bibigyan siya ng 1 libra ng ginto. 1 libra lang ah. ，Tiyo Tang. Tang Che, bakit parang bumata ka rin? 好撤， Naayos ko na ang laban sa chess na hindi natin natapos noon. Pwede mo ba akong samahan para tapusin ito ngayon? 那跟我一起说这个。